it's got to move. When I'm out of faith, you are still faithful. When I'm at my worst, you are still good. In all of my questions, you are the answer. It all points to you. You're the God. 'Cause you're the God of the breakthrough. When I'm breaking down, you'll be working a way through. When there's no way out, here's one thing I know. You're still on your throne. So whatever I'm feeling, I still got a reason to praise. Come on, church. Praise, praise. Out of our wrongs, you write a story, and out of the cross come rivers of grace, and out of the grave bursts a revival no song can contain. Come on, church. 'Cause you're the God of the breakthrough. When I'm breaking down, you'll be working a way through. When there's no way out, here's one thing I know. You're still on your throne. So whatever I'm feeling, I've still got a reason to praise, praise, praise. I've still got a reason to praise, praise, praise. I've still got a reason to praise. When you come around dry bones to come to life, desert to paradise, soldiers start rolling away. When you come around hard side to beat again, long stretch to breathe your wind. Soldiers still Oh, come on, church, let's declare. when you come around Bibles to come to life, desert to paradise, soldiers got rolling away. When you come around heart starts To beat again, long stretch to breathe your wind. soldiers still up into praise. Louder. When you come around tribals to come to life, desert to paradise, soldiers got rolling away. When you come around heart start to beat again, long stretch to breathe you in, soldiers they're up into praise, praise. 'Cause you're the God of the breakthrough. When I'm breaking down, you'll be working a way through. When there's no way out, here's one thing I know. You're still on your throne. So whatever I'm feeling, I still got a reason to praise, praise, praise. I've still got a reason to praise, praise, praise. I've still got a reason to praise, praise. I still got a reason to praise. Once again, church, you're the God. 'Cause you're the God of the breakthrough. When I'm breaking down, you'll be working away. When there's no way out, there's one thing I know. You're still on your throne. So whatever
still got a reason to praise. I still got a reason to pray. Come on. Praise. I still got the reason to pray. Yes, Lord, we praise you this afternoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Come on, church. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa dagat, ako'y church, hanggat nabubuhay, hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Panginoon ang bahala sa atin. Papuri, papuri sa data, higit pa sa tunog. Ikaw ay papuri, ang Diyos ay maghal. Come on, church, sabay-sabay po natin awitin. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Church, let's give Him praise. Oh, yes, Lord. Oh, Ikaw ay dakila, Ikaw ang hari, Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, Ikaw ay hari, Ikaw namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala na. Come on! Ikaw ay dakila, Ikaw ang hari, Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala na. Oh, Ikaw ay dakila, Ikaw ang hari, Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, Ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. My church, purihin ang Panginoon.
tatahimik. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring. O purihin. Purihin ang Panginoon. O purihin ka. Purihin ang Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at pumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang Come on, church, praise Him. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at pumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang purihin ka. Ikaw ay ikaw ang hari. Ika'y namatay at pumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala. Come on, church, give your best praise to the Lord. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at pumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay bisan pa. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at pumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord, we praise You. Purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Declare it over the enemy. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik. Ang Diyos ay buhay. Come on, parinig niyo sa kaaway sa hapong ito. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang come on, praise Him. Hindi tatahimik, hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ay bisan pa. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Ng Panginoon. O purihin ka. Purihin ng Panginoon. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring. O purihin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring. Minsan pa. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay.
sa Diyos ang o purihin ka, Panginoon. Purihin ang Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Tunay nga ang Panginoon na ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, Lord God. Hindi ka nagbabago. Kailanman, Panginoon, ika'y tapat. Ikaw ay dakila. Ikaw ang hari ng mga hari, Lord God. Walang ibang makapapantay sa iyong pangalan, Panginoon. O mahal ka namin, Lord God. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa paghindi, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O siya ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kadiliman, at nariyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Siya ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Come on, church, with a louder voice. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Oh, this is our prayer. Kailan may di magbabago ang kabutihan
your praises. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Come on, church! Come on! Sabay-sabay tayo! Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Hindi ka nagbago. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di
ba? Oh, napakabuti, napakabuti mo. Oh, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwan at bihit ka. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Ang napakabuti mo. Oh, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Isa pa. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Oh, puri ka. Sabay-sabay po natin awitin. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ang ating awitin, siya ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ayan na ba yung pinakamalakas mo, kapatid? Amen! Hallelujah! Panginoon, salamat po dahil ikaw ay tapat. Ikaw ay di nagkukulang, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo na laging nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa. We got all those reasons, O Lord, to praise you. We got all those reasons, O Lord,
to give thanks on you. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Anumang feelings na meron kami, anumang kalalagayan na meron kami sa buhay namin, Panginoon, marapat kang purihin, marapat kang sambahin. Hindi ang kakulangan namin, Panginoon, hindi ang kahinaan namin, Panginoon, ang magiging hadlang para kami ay magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga gawa mo sa buhay namin. Di man kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Hindi kami malinis, marumi kami, Panginoon, ngunit with those sinful natures that we have, O Lord, you still embrace us. You still welcome us with open arms, O Lord, every time na bumabalik kami sa iyo. Nawa, Panginoon, this time, tunay nga na ang bawat papuri, ang bawat awitin na inawit namin, Panginoon, ay maging mahalimuyak sa iyong pang-amoy, Panginoon. May you accept it, Lord. Hindi man kami karapat-dapat, madumi man kami, makasalanan kami, Panginoon, ngunit salamat po dahil ang iyong banal na dugo, ang pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para kami ay linisin, para kami ay tumanggap, at para kami tawaging mga anak mo. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka tumitingin kung gaano kami kayaman. Salamat, Panginoon, hindi mo tiningnan kung gaano yung natapos namin sa pag-aaral, kung anong estado ng buhay namin. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ay walang katulad. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang maggabay sa bawat isa, O Lord. Ang pastor na gagamitin mo para sa iyong mensahe, Panginoon, balutin mo po siya ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan. Hawakan mo ang kanyang mga labi, ang kanyang mga isipan, ang kanyang mga puso, Panginoon, kanyang puso, Panginoon, upang ang tanging salita mo lamang ang marinig namin. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, whether in this congregation or online, O Lord, may you prepare our hearts, our mind, our vessels, O Lord. Hayaan mong mag-mature kami, Panginoon, sa bawat salita na nare-receive namin, O Lord. May you prepare us, O Lord. Fill us with your Holy Spirit. Samahan mo kami, Panginoon. Huwag mong hayaan na may masasayang, Panginoon, sa bawat salita, Panginoon, na maipapahayag sa oras na ito. Ikaw po nawa, Panginoon, ang madakila. Allow us to receive healing, to receive answers, to receive direction, O Lord, to receive strength, O Lord, through your words. May we receive grace, O Lord. Thank you for your love never ends, O Lord. Thank you because your faithfulness never ends, O Lord. There are times that we are unfaithful to you, O Lord, in even sa maliliit na mga bagay, Panginoon. Ngunit salamat dahil nananatili kang tapat sa buhay namin. Pagalingin mo po ang bawat isa na may karamdaman, Panginoon. Touch their lives, O Lord. Walang anumang karamdaman ang makakapaggapi sa mga anak ng Diyos. Pagalingin mo po sila, Panginoon, ng kinamin ng katagumpayan sa oras na ito. Anumang mga bitbitin namin, dalanin namin, pasanin namin, Panginoon, sa buhay namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapahingahan. Pagaanin mo po ito, Panginoon. Kung nabibigatan man kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kapahingahan. Sometimes we are tired, sometimes we are weak, O Lord, but thank you because you are strong enough to strengthen us, O Lord. Thank you so much, Lord, for everything. Huwag mong hayaang matapos ang oras na ito, ang hapong ito, ang gabing ito, Panginoon, na hindi kami nakakatanggap ng kalakasan. Batid mo ang bawat sitwasyon ng buhay na meron kami, Panginoon. Batid mo ang pamilya na meron kami, Panginoon. Anumang pangangailangan na meron kami, Panginoon, provide mo na po ito. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo kami hanggang sa aming mga susunod na henerasyon, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Let Abundant Life Church save many souls, O Lord. Let Abundant Life Church move and share life, Panginoon, sa bawat isa na nangangailangan, O Lord. Open our ears to hear those desperate souls, O Lord, crying out for help, crying out for salvation, O Lord. Open our hearts, open our spiritual eyes to only focus only unto you, O Lord. Thank you so much, Lord, because we have Jesus in this church. We have the true God, Panginoon, ang God ng miracle, Panginoon.
na nag-provide at bumuhay ng mga patay, na nagpagaling ng mga bulag, Panginoon. Yun ang Diyos na meron kami. The Lord of Lords, the King of Kings, O Lord. We praise you, we magnify you, we entrust to you everything, O Lord. We claim the victory and all the answers to our prayers. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Bago po tayo umupo, atin pong batiin ang bawat isa ng isang mapagpalang hapon. Na makasama kayo muli sa gawaing ito. Welcome po sa family ni Brother Jolo. Ayan, sa mami ni Farah at sa Maglalang family. We are glad that you are with us right now. Hindi online, but face-to-face. Purihin po ang Panginoon. And for our announcements po, ayan, we always say, go for Jesus. This is the tagline of our Go Ministry, the evangelism ministry here in Angeles. We do evangelism po. So we would like to encourage everyone to please join us in our ministry, sa evangelism ministry po, kung saan i-reach out natin ang mga souls ng mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. And we're doing house visitation para po sa mga kapatiran po natin na para makita din and may pag-pray din po yung mga bahay and yung family po nila. So here in this evangelism ministry, kung hindi po kayo makasama sa aming house visitation or evangelism, you can pray for us. Isa pong malaking tulong yan para po sa gawain ng Panginoon. You can support. Are also encouraging everyone na isupport po natin yung evangelism ministry natin para po sa mas malawak na gawain ng Panginoon. And here comes the tour on to heaven, wherein we're going to give away some turon. Afternoon po ito on September 7. It's our community outreach. Dito lang po tayo. Everyone are welcome to join us sa tour on eternity natin. Okay? And for our Lubao outreach, so the Abundant Life Church Angeles is praying to have a daughter church. At yan po ay sa Lubao. And in God's time po, makakapag-put up tayo ng second Abundant Life Church sa place po ng Lubao. And we're going to go back there sa September 28 po. Pakipagsama po natin ito sa panalangin. And if the Lord is touching you to be a supporter of this outreach program, you are very much welcome po. And the Lord will give you back yung support na ibibigay niyo po sa gawaing ito. Learn how to preach, learn how to play drums with Coach Rod. Every Saturday pa rin po ito, ongoing po ito. If your children wants to learn how to play drums, papuntahin nyo lang po sila dito. So may 2 sessions po yon. Yung first session is for the beginners and then yung second session po is for the advanced. And ayan, sa ating pong Bible study with Pastor Noah, this is every other Thursday with Pastor Noah. The more we learn about God, mas lalo po nating naunawaan how mysterious is our God. Kaya please do attend this Bible study. Maging deeper po tayo sa pagkilala po natin sa ating Panginoon. And also,
let's have these life groups. Kamusta po ang bawat isa? May life groups po ba tayong sinasalihan? O baka mamaya meron tayo pero hindi na tayo nakaka-attend. Buhayin po natin ang ating mga life groups. Ito po yung time for us to share how the Lord's goodness sa ating mga buhay at magpalakasan po tayo sa pamamagitan po ng life groups natin. And also welcome po kayo kung meron po kayong nais i-share na kabutihan ng Panginoon, life testimony ninyo na nais nyong mapagpala ang ibang tao. Sa pamamagitan po ng inyong testimony, you are very much welcome. Just approach Sister Riza, Sister Grace, and ako po, pwede rin po ako to help you kung paano po ang flow ng ating life testimony. So, these are the regular services po na meron tayo. So, 10 a.m. to 12 noon, ongoing pa rin po ang first service natin every Sunday. At ayan, purihin po yung Panginoon. This time, we're having this 5 p.m. to 7 p.m. second service. And every Wednesday po, ito po yung prayer night natin from 7 to 9 p.m. And Saturday, dawn watch early in the morning, 5 a.m. to 7 a.m. If ever po na hindi kayo maka-join face-to-face, meron po tayong online and that will be posted sa ating mga Facebook page, Abundant Life Church Angeles. So please like also and share and subscribe yung ating YouTube channel. That's Abundant Life Church Angeles City. Also, the Light Life Facebook page, paki-like na din po. Okay? So maraming salamat po. Now let us prepare our hearts, our mind, as we call on and as the Lord gives us a message and through the life of our Pastor Aris. Tawagin po natin siya. A blessed afternoon sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga kasama sa oras pong ito. Sabihin po natin, pinagpapala kita. Ayan. And we would like to welcome our new visitors po. No? So thank you for coming here and joining with us. I hope yung pagparito nyo po ay hindi masayang. No? Yung makausap po natin yung Panginoong Diyos sa araw pong ito. And of course, we still like to appreciate those people who are keep coming here. Ayan, yung Maglalang family. Second service is still kicking. Second service still kicking po. Ayan, nagpapatuloy po ang ating pangalawang worship para po sa Panginoon. Kasi we are visioning that this church will be more bigger. Kasi marami pong dadaling kaluluwa ang church ang iglesyang ito. Kaya patuloy po natin pag-pray ang ating mga gawain para po sa pagpapalawak ng gawain ng Panginoong Diyos. Alright, so tayo po ay magtatapos sa linggong ito na sa tema po ng Send More Workers. Sila na po ba sa inyo yung nakausap ng Panginoon? Kinakausap ngayon ng Panginoon for this whole month na parang tinatawag ka ngayon ng Panginoon to give your life para maglingkod na sa Panginoon. Yung nakikita nyo po na ang Diyos parang kinukulit ka ngayon na, uy, dapat ginagawa ko na to dapat ngayon. No? So, ang Diyos lamang po ang makapagpipilit sa inyo. Hindi po ang tao, hindi po yung mga sinabi ng tao sa inyo ang magpupush para kayo po ay maglingkod. Ang Diyos yung mangungusap sa inyo. And I pray na marami pong workers yung i-establish ang iglesyang ito dahil sila po ay tinawag ng Panginoon. No? Yan. So dati nagpasimula-simula ka lang sa pag-attend ng church, medyo nahihiya ka pa mag-join, nahihiya ka pa umawit, kumanta, pero nung lumipas sa mga linggo, halos isa ka na rin sa nagtataas ng kamay, nagpupuri sa Panginoon, na mas malakas pa yung boses mo sa naka-song leader, So tapos dati nahihiya ka umiyak pag umaawit ka sa Panginoon. Ngayon, di mo na mapigilang umiyak sa Panginoon kasi na-enjoy mo na yung presence ng Panginoon. Diba? May progress yung pagpupunta mo rito. Ibig sabihin, ang Diyos po binabago tayo. Ang Diyos po nangungusap sa buhay po natin. And who can tell na baka pagdating ng panahon, ikaw na yung nakatayo dito, testifying the good news of the Lord. Ayan. So tayo po ay umpisa sa panalangin, hingin po natin yung gabay ng Panginoong Diyos para tayo po ay samahan niya po sa ating
gawain sa hapon pong ito. Panginoong Sus, salamat po Ama sa hapong pong ito. Samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maranasan po namin ang inyong presensya sa gabing ito, Panginoon Sus. Tulungan niyo po kami na makita po ang inyong dakilang plano, ang inyong kalooban, Panginoon Sus. At tunay nga po, Ama, na anumang uri ng bagay na tingin po namin na hindi makakatulong sa pagsamba po namin sa inyo, Lord, we want to surrender it to you, Jesus, O Lord. Ano man po ito na pasan-pasan po namin nung kami po ay dumating dito, Panginoon Sus, Lord, you promise you will give us peace, you will give us comfort, Panginoong Sus, sa mga bagay na ito. Naniniwala po kami na kayo po ang Diyos na buhay, na siyang mangungusap po sa buhay ng bawat isa sa oras pong ito. We thank you, we honor you, O Lord, let you be the one who will be glorified. Bless your servant, O Lord, let you be the one who will be lifted up, O Lord, through his mouth, O Lord, ay ang inyong salita lamang po ang mahayag, Panginoong Sus. At tunay nga po, Ama, ang inyong mabuting balita, Panginoong Sus, ang siyang mapakilala sa hapon pong ito. We thank you, we entrust to you everything. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Ayan. Mga kapatid, for this whole month, we've been hearing many times about send more workers. Tayo po ay kinakausap ng Panginoong Diyos through the messages na atin pong napakinggan. Pero ano pong mangyayari sa messages? Ito po ba ay sa utak lang po natin? Ito po ba ay sa isip lang natin? Bagamat may mga messages na talagang nakaka-move ng iyong puso, no? Yung natatouch ka na parang yung pakiramdam mo parang kinakausap ka ng Panginoon, 'di ba? Pero hanggang doon na lang ba? Hanggang doon na lang ba? Hanggang kausap na lang ba tayo ng Panginoon? Pero walang pagbabago. And that's not the purpose of this message. This is not the purpose of this message. This message is not just to touch your heart. God, I pray that this message will move your heart to start to surrender what you have to surrender sa Panginoon so that you can level up your faith sa Panginoon. Na ayaw mong makita na habang buhay, nakaupo ka lang dyan sa upuan na yan. Na nakikita mo yung sarili mo na pagdating ng panahon ay ginagamit ka na ng Panginoon. And this is some pictures I want to share po, mga kapatid. Binawasa ko na yung mga example ko kanina. Nag-focus ako dito, ito yung medyo impacting yung larawan sa akin. Ayan, sino po dito yung maraming beses na sinama pa sa resolution, no? Year resolution nila. New Year's resolution. At nagpaplano na naman ibahagi ito sa part ng New Year's resolution nila. Na gusto ko nang pumayat, gusto ko nang mag-diet, gusto ko nang hindi ko nakakainin itong mga bagay na ito para ma-maintain ko na yung body ko, ganyan. Pero, pag-uumpisahan na, halos hindi magawa. No, yung sisimulan ko bukas. Nung dumating yung bukas, hindi mo na magawa, nung di ka nakakain ng mga gato ganyan, pero nung inihanda sa pagkainan, sa lamesa, walang tanong-tanong na una ka pa, no? So may mga ganong moment tayo na ang dami nating gustong mangyari na alam natin makakatulong sa atin, pero wala tayong ginagawang action, no? Gaano man kaganda yung plano ng Diyos sa buhay natin, if we will not take into action, it will not happen sa buhay po natin. Gaano man gusto ng Diyos pagpalain, pagandahin ang iyong buhay, pero kung we don't want to work with the Lord, ayaw po natin gumawa kasama ang Diyos. There are things na may hinihingi ang Diyos na i-surrender natin, pero hindi natin nagagawang i-surrender because we don't want to take a step to do action sa mga bagay na ito. Nothing will happen. Nothing will happen. Pero alam niyo po, ito po yung kagandahan na kapag tayo po ay nasa Panginoon, lahat ng hindi natin kaya, pag sinuko mo sa Panginoong Diyos, lahat magagawa mo. Walang imposible sa Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, nawa yung mga mensahe po na ating tinanggap for about send more workers, this is not about your seatmate. Itong mensaheng ito ay hindi patungkol sa kaibigan mo, siya yata yung kinakausap. No, this message, nawa tanggapin natin na ang Diyos nangungusap sa buhay ko, personally. At nais ng Diyos na may dapat gawin ako sa mensaheng ito. I want this message na hindi lamang siya maging emotional sa buhay ko, kundi maging real siya sa buhay ko, maging totoo siya sa buhay ko. Amen po ba? Para makita natin yung pagbabago. Hindi habang buhay hanggang gusto na lang. Dapat may gawin tayo, no? Ayan. Kaya po, bilang bahagi po ng
ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nakakatuwa at napakasaya ko po na ibahagi po sa inyo na ang Go Ministry, which is yung evangelism ministry po, ay buhay. Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Ayan, buhay po. Bakit po? Kasi, mga kapatid, ang gawain ito ay hindi po napakadali. No, kasi hahayo ka sa labas at makikisalamuha ka sa mga taong iba ang pananaw patungkol sa pananampalataya na meron ka. Merong mga taong hindi makikinig sa mga sasabihin mo. May mga taong mau-offend sa mga sasabihin mo. May mga taong bubeltahan yung mga sinasabi mo. Pero yan ay mangilan-ngilan lamang. Pero mas marami dyan makikinig at tatanggap sa Panginoon. Amen po ba? Pero hindi po natin makikita yung mga bagay na yan kung tayo po ay mananatili dito sa loob ng iglesia. Kaya I want to share po sa inyo, yung Go Ministry po, ito po ay para sa mga taong handang maglingkod ng totoo sa Panginoon. Bakit po? Kasi it requires time. Yung pupunta ka sa church, tapos hahayo ka, uubusin niya yung buong maghapon mo. It requires time, it requires life, it requires humbleness, at haharap ka sa mga tao na kung saan sila po ay tutulungan po natin. Wala tayong ginto, wala tayong salapi, hindi naman tayo mayaman. Pero ano maibibigay natin sa mga taong nangangailangan sa labas po? Hindi naman salapi ang kailangan nila, totoo. Bagamat kailangan nila ng gamot, pero hindi lang naman gamot ang kaya nating ibigay. Ang kaya nating ibigay ay kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Yun ang pinakakailangan po nila. At walang makakagawa nun. Walang makapagbibigay nun if we will not go out para ipahayag ang mabuting balita. Dahil nasa inyo po ang mabuting balita. Nasa atin po ang mabuting balita. Ito po, last week po, ito po yung mga binisita po namin. Alam niyo po ba, lahat ng binisita namin ay may mga karamdaman. Meron po diyang may kidney liver na stage 4. It requires dialysis pero hindi nagda-dialysis po. Pero hanggang ngayon, buhay pa. Bakit po? Kasi may purpose ang Diyos kahapon para siya po ay katagpuin namin at ipakilala ang Panginoon. Pangalanan ko na, no? Nagpaalam naman ako. Ayan. Alam niyo po ba, ang ethics na naunawaan ko, kaya bakit mahalaga ang ethics po, ay to give respect dun sa ibang tao. Ayan. So, kunwari, meron kang isi-share na buhay ng ibang tao, dapat una daw pala, pinagpapaalam mo muna bago mo i-share yung buhay ng tao na yon. Amen ba? Ethics yan, tawag doon. So, yun po. So, nagpaalam naman ako. So, si Brother Anthony po, umingi po ng panalangin. Yung purpose po ng pagbisita po namin sa bahay nila, parang akala niya wala lang. So, parang visitation lang. Pero sabi ko sa kanya bago kami umalis, kapag may kailangan ka, message mo lang ako. Baka meron kang gustong ipanalangin, ipapanalangin natin. But, after a day, bigla siyang nag-message sa akin at sabi, Pas, si Papa po, ganyan, parang hindi na po kaya. So, baka pwede po ipag-pray niyo po. So, nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng courage si Brother Anthony na i-reach out yung tayo para humingi ng panalangin. So, kung hindi po natin ginawa yung pagbisita, diba, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumapit sa atin, no? So, yung pagbisita po natin ay one way to appreciate these people at ma-appreciate nila na tayo po ay welcome sa kanila. No, na tayo po ay hindi lang member sa church na to, tayo po ay pamilya sa Panginoon, no. So, nagpanalangin po namin, talagang parang unconscious na siya, talagang hinang-hina na. Pero after the prayer, kinabukasan, balita ay mas okay na siya. Mas nakakinig na siya, very conscious na siya. Pag kinausap mo, tumutugon na siya. Hindi man pa ganun, pero compared sa kahapon, mas okay na siya. So mga kapatid, yan po yung mga kagandahan na kapag tayo po ay nag-umpisang sumunod sa Panginoon.
Diba? Na kapag tayo po ay lumakad kasama ang Panginoon. At si Nanay Flor po, na minsan po ninyong kasama dyan sa upuan po nyo dyan, na mas madalas pa naka-make up sa asawa ko. Yan, si Nanay. Laging naka-lipstick yan si Nanay, no? Red lipstick pa. Yung asawa ko hindi mahilig sa make-up. Ay ngayon po, 3 weeks na pong bedridden po. At nung pinuntahan po namin, parang naghihintay na lang. Naghihintay na lang, sabi nung nagbabantay sa kanya. Hindi na kumakain kasi nahirapan ng lumunok. Ni yung tubig po ay hindi niya na po magawang inumin din. Nasasamid na siya dahil meron din po siyang infection sa tenga na parang umaabot na rin po dito. So parang sa kalagayan po ni nanay, kailangan na po i-confine. Pero ang daming hadlang, paano dadalhin, ganyan. So yung pagpunta po namin doon ay naging makabuluhan. Bakit po? Kasi yun po yung pagkakataon para po muli i-confirm po namin yung kaligtasan ni nanay. Na maghirap man tayo dito sa lupa, pero pagkatapos naman dito, ay may buhay na walang hanggan naman naghihintay sa atin. Amen po ba? Hindi lahat ng buhay masarap dito sa lupa. Merong may nakakaangat, merong hindi. Anin mo yung nakakaangat kung hindi naman langit ang punta mo pagkatapos, di ba? Pero tayo po, pinangako na pang Diyos, kung ano yung pinagdaanan ng Panginoon Jesus, pagdadaanan din daw natin. Kung naghirap ang Panginoon Jesus, huwag tayo magtaka na tayo rin po ay maghihirap. Pero pinangako ng Diyos, kasama mo siya. At pangalawa, ang Diyos po naghihintay sa langit. Dahil lahat ng paghihirap mo dito ay hindi masasayang. Amen po ba? Kaya po si nanay po, todo yung panalangin namin at isama niyo po sa panalangin po ninyo mga kapatid. Kasi wala po siyang kamag-anak na nagbabantay, kapitbahay lamang po, na nagkaroon na ang Diyos nang usap doon sa kapitbahay na yun na alagaan po si Nanay Flor. Pero kapitbahay lang yon. Pero tayo na pamilya niya sa pananampalataya, dapat mas maramdaman niya na tayo po ay may pakialam sa kanya. Na tayo po ay hindi namimili ng taong tutulungan, hindi namimili ng taong sasamahan. Kundi tayo po, kahit na anong sitwasyon po, ikaw man po ay nasa gitna ng karamdaman, ay may paramdam po natin na tayo po ay may pakialam sa taong yon. No? Na tayo po ay mahal yung taong yon at may paramdam po natin na siya po ay mahal ng Panginoon Diyos. Ngayon po, kanina po, we are very thankful po sa mga taong tumulong, nagpaabot ng tulong para kay Nanay Flor, meron ng mga nagbigay ng damit kasi yung damit niya po ay makapal, pangmalamig na panahon. No, pero ang bahay niya po, mababa lang yung yero, sobrang init po. So yung salamat po sa mga nagbigay ng damit, sa nagbigay ng pagkain kanina, at pwede nyo pa rin po yan gawin. Kaya po ang Go Ministry po ay open for the willing heart to help these people. Because itong mga taong to ay hindi naman talaga kailangan yung financial, pero kailangan yung mga puso na handang tumulong para sa kanila. Mga kapatid, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo, na ang church na to ay hindi lang dapat magaling sa message. Dapat ang church na to magaling din sa gawa. Amen po ba? Amen. Na ang mga pastor ay hindi lamang gwapo, magaganda at magagaling mag-message. Nawa ang mga pastor po ay may compassion pagdating sa mga tao. Amen po ba? Na ready kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon Diyos sa labas, hindi nagtutulakan, ikaw muna manalangin dyan, ikaw muna dyan, hindi. Na kapag sinabi ng Diyos na ipag-pray mo siya, you are ready to pray for that person. Kasi alam mo, kaya mo siya pagalingin. Hindi sa lakas mo, kundi sa panalangin at pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Mga kapatid, Go Ministry are open for any volunteers, any support. Nangangailangan po ang ministry na to ng support para mas malayo po ang marating ng tulong po natin. Gaya po, next month tayo po ay magfo-focus sa Lubao. Marami rin po tayong gagawin next month po when it comes to evangelism. At kailangan po ng mga volunteers and support. I hope you may include it to your prayer po. Ayan. So, palapakan naman po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Ayan. Ito po ang gusto ko sabihin sa inyo. Mabuti na lang, hindi ikaw ang dinadalaw. Amen po ba? Mabuti na lang hindi ikaw ang nangangailangan ng panalangin para ikaw ay gumaling. Mabuti na lang ikaw yung tinatawag ng Diyos para ipanalangin sila at dalawin sila. Amen po ba? Hindi ganun kadali yung na ikaw ay walang magawa, ikaw ay hawak ng karamdaman. Hindi ganun kadali yung ganung pagsubok. Pero tayo po na malaya sa ganung bagay, mas makita po natin yung compassion ng Panginoon Diyos para sa mga taong ito.
So I pray that everyone will be called one day to be workers of the Lord. Yan. So ngayon po, dito po tayo magtatapos. Send more workers sa pamagat po na Christian work ethics. Bakit ito po yung mensahe po natin, mga kapatid? Kasi naniniwala po ako, mga kapatid, na tayo po ay gagamitin ng Diyos pagdating ng panahon. Amen po ba? Pero dapat, kapag tayo po ay ginamit ng Pang-Diyos, dapat handa na tayo. Hindi pwedeng hindi tayo handa. Dapat handa tayo. Pag dumating ba ang Panginoong Diyos ngayong araw na to, handa ka ba kunin na ng Panginoong Diyos? O baka biglang nagdalawang isip ka na, ligtas ba ako? Diba? Hindi po dapat ganoon. So, gayon din po, kapag tayo po ay tinawag ng Panginoong Diyos, para po tayo ay gamitin ng Pang-Diyos, dapat ready din tayo. At bahagi po ng pagiging handa bilang manggagawa ng Panginoon, ay dapat alam po natin yung mga bagay na dapat po nating ginagawa. Amen po ba? At yan po ay tinatawag po natin Christian work ethics. Bakit po Christian work ethics? Pero bago po ang lahat, basahin muna po natin ang ating teksto sa hapon pong ito. Colossians chapter 3, verse 15 to 17. Yung key verse lamang po natin. Sabi po dyan, let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body. Hayaan po natin ang kapayapaan na ng Panginoong Sus ang siyang maghari sa ating puso bilang tayo po ay bahagi, miyembro ng iisang katawan ni Kristo. You were called to peace. Tayo po ay tinawag para po sa kapayapaan. And be thankful. Tayo po ay magpasalamat. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. And whatever you do, sabi nga po natin, whatever you do. Whatever you do, whether in word, ito man po ay sasabihin po daw natin, or deed, ito man po ay ginagawa natin, ano daw po sabi dyan, yung naka-highlight na yellow, do it all in the name of the Lord Jesus. Kunwari, galit na galit ka sa asawa mo o sa anak mo. Sabi daw po dyan, nawa anuman lumabas daw sa bibig natin, lumabas sa bibig natin na ang papapuri, gawin daw natin para sa ikararangal ng Panginoon. Amen po ba? Yung mga narinig po ba ng mga anak natin ay masasabi po ba nila na yan po ay mula sa Diyos o mula sa kaaway? Ang anak lamang po natin makakapagsabi niyan. Pero tayo din po. Kaya ito pong nais ko pong sabihin, mga kapatid. Whatever the words comes out from our mouth, whatever we do, nawa, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God the Father through Him. Sabi po dyan, what is the ultimate goal of a Christian work ethic? Ano po ba yung goal nitong Christian work ethics na to? Bakit ito yung dapat nating i-discuss? Sabi po dyan sa Colossians 3:23 to 25, I would like to request everyone to please read all together. 1, 2, 3, go. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs. And there is no favoritism. Amen po ba? Ano daw po ang goal ng ating Christian work ethics po? Ang goal po dito, para bakit natin ito pinag-aaralan, bakit natin kailangan magpakabuti, bakit natin kailangan gawin yung mga dapat natin gawin. Because whatever we do, we have to do it with whole heart po. Bakit po? Because we are working for our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ikaw po ay nakaupo dyan, pero ginagawa mo yan para sa Panginoong Diyos. Hindi dahil naimbitahan ka lang. Ginagawa mo yan para sa Panginoong Diyos. Naatasan kang tumugtog ng gitara. Kahit hindi ka marunong tumugtog ng gitara, pero dahil naatasan ka, at alam mo na ikaw ay tinawag ng Pang-Diyos, gagawin mo yan, tutugtog ka, hindi para sa tao. Hindi dahil sa nag-utos sa'yo, kundi gagawin mo yan para sa Panginoon. Amen po ba? Malaki po ang pagkakaiba ng tao na ginagawa ang mga bagay para sa tao at para sa Diyos. Kapag ginawa mo lang yan para sa tao, hindi yan lagi, all the time, 100% kaya mong ibigay. Pero kapag lagi mo iisipin na ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, kahit hindi mo kaya, gagawin mo ang the best mo para sa Panginoon. Amen po ba? Iba po ang passion at heart ng taong ginagawa para sa Panginoon.
Not for human masters. Hindi naman po natin binabaliwala yung mga pinuno na nasa itaas po natin. Pero tandaan po natin, sino man yung pinaglilingkuran natin ahead of us, tingnan po natin palagi na tayo po ay inatasan ng Panginoong Diyos para gawin ang mga bagay na ito para sa Panginoong Diyos, hindi po sa tao. Since you know that you will receive, ano daw po yung tatanggapin natin? Inheritance daw. Ano yung inheritance? May mana ka. Diba? May mana po ba tayo? Sino dito mayaman at merong may papamana sa kanilang mga anak? Utang, diba? Utang. Ano pa? Kagapuhan. Yun lang kaya kong ipamana sa aking mga anak at yung sa henerasyon namin, yun pinag-uusap-usap namin mga kapatid kong mga lalaki. Lately, itong mga akala nila, dahil ako ang panganay, so medyo ako ang nauna. Yung papa ko po ay ganito rin ang hugis ng ulo. Ayan. Tapos, so dahil ako ang panganay, medyo nauna, nakikita-kita na nila yung magiging future ko rin. Kasi ay, nakuha ng panganay yung sa tatay. Ayan, ganyan. Ano ba to? Bakit ito pa yung, ang daming pwedeng manahin, bakit ito pa yung minana ko? Ganyan. So, panghinaan ng loob. No? Tapos, may marami pa akong kapatid na lalaki. Ayan. To make the story short, sila rin po ay naggaganto na yung buho. So, praise God, thank God, hindi ako nag-iisa. Pero ito po yung gusto kong sabihin, ang dami-dami pwedeng ipamana, ito pa talaga. So, isang confirmation lang yan, Rojas family kami. So, ito naman yung ito yung general curse na gusto kong putulin. Na hindi mamana ng mga anak. Medyo nahihirap. Yung generational curse. Sinising sumpa. Walang sumpa pagdating sa mga anak ng Diyos. So, I just want to share po mga kapatid, wala man tayong tinanggap na mana sa ating mga magulang, pero merong Diyos na handa tayong pagmanahin ang kaharian niya. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, gawin po natin yung pinapagawa ng Diyos, hindi dahil sa manang tatanggapin natin sa Diyos, kundi dahil merong Diyos na laging nandyan para tayo po ay tulungan. Na ang Diyos na laging nandyan para tingnan yung ating mga ginagawa. So sabi po dyan, tatanggapin daw natin yung mga manang ito, inheritance na to, as a reward. Ano yung reward? Ibig sabihin, may pinagtrabahuhan ka. Hindi yan sahod, ha? Yung sahod kasi will be compensated to what you just have done. Sa Tagalog po, papasahuran ka kung ano lang yung nagawa mo. Tama ba? And dami nating nagagawang mali. Paano ka pasasahuran ng Panginoon? Pero ang reward po, kahit ang dami mong ginagawang mali, basta nanampalataya ka sa Pangdiyos at naglingkod ka sa Pangdiyos, hindi i-consider ng Pangdiyos yung mga mali mo. Ang i-consider niya, yung life na ikaw ay nag-umpisang maglingkod sa Diyos. And you will be rewarded for all your hard work sa Panginoon. Amen po ba? Hindi sakto, hindi lang niya sasapatan ang iyong trabahong ginawa sa Pangdiyos. Pag-uumapawin niya pa ang pagpapala sa buhay mo. Yung salary po natin minsan sapat lang. Pero kapag ang buhay po natin binigay sa Diyos, ang Diyos po nagpapala, hindi lamang tayo, kundi kasama buong pamilya. Amen po ba? Kaya po kung bakit po ang inyong kamag-anak marahil ay walang karamdaman, malayo sa aksidente, dahil po yan sa inyo. Dahil sa inyong pananampalataya kung bakit ang inyong pamilya ay patuloy na binibless ng Panginoon. Amen po ba? Anyone who does wrong will be repaid daw. So sino man daw po ang gumagawa daw ng mali, ay pagbabayaran po nila yan bandang huli. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, wag po natin masyadong intindihin yung ginagawang mali ng ibang tao. Kasi andyan naman po ang Diyos na buhay para, ano po dyan sinasabi niya? Walang favoritism ang Panginoong Diyos. Kung ano yung ginawa mong tama, you will be rewarded. Kung may ginagawa ka mali, God will judge you according to what you have done. Diba? So tayo po ay mag-focus lamang po sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. What are the work ethics that we should have as an employee? Bigyan ko po kayo ng magandang example po para mas maunawaan niyo po yung topic po natin ngayon. Sa bawat kumpanya po, sa bawat pinagtatrabahuhan po natin, mga kapatid, meron pong tinatawag na work ethics po. Merong mga batas na dapat po sinusunod ang isang empleyado, ang isang trabahador. Amen po ba? Hindi, kung ikaw ay may-ari ng isang kumpanya, meron kang rules, meron kang mga guidelines para ang iyong kumpanya ay maging mas maayos. Ayan. Hindi ka kukuha ng isang empleyado na kung saan wawasakin lahat ng gamit mo sa iyong kumpanya. So, ganyan din po. Ito po, bigyan ko po kayo ng halimbawa.
Sa secular na pananaw, sa mga mundo, ito po yung mga work ethics na meron sila. Obey the rules and regulation of the company. Ito po yung work ethics. So, ano po sabi po dyan? Ang mga empleyado po ay dapat sumusunod sa mga batas at regulasyon sa isang kumpanya. Kung ang kumpanya sa makamundo ay may ganyang batas, hindi ba dapat ang Diyos humihingi din ng ganyang batas sa kanyang iglesia? Amin po ba? Kasi kung ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, pero ang loob ng iglesia ay walang kaayusan, hindi yun Diyos, wala doon ang Diyos. Kasi kung ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, dapat maayos din ang iglesia. Kaya nga po meron tayong mga rules dito sa loob ng iglesia na dapat sinusunod. Kaya po niyan, female restroom, 'di ba? Bagamat pero kung tayo po ay may mga rules dito sa iglesyang ito, mga kapatid, di ko na po isa-isahin, pero dapat yun po ay sinusunod natin kasi tayo po ay naglilingkod sa Diyos ng kaayusan. 'Di ba? Communicate effectively. So isang kumpanya daw po ay naghahangad din sila ng maayos na pakikipag-usap. Hindi pwedeng balahura tayo mag-usap sa loob ng kumpanya. Bakit po? Ano po mangyayari? Meron po tinatawag na HR sa isang kumpanya. Pag ikaw po ay nakapagmura sa taong katrabaho mo, meet na lang kayo sa HR. Mag-meeting na lang kayo doon. At baka ang pinakamalalang parusa pwedeng sa'yo, diba? Matanggal ka pa, masuspende ka pa, diba? Kung ang mundo naghahanap ng nagbibigay ng ganyang work ethics, hindi ba dapat ang iglesia rin ay merong ganong guidelines sa kung saan dapat tayo po ay higit na mas magaling pagdating sa pakikipag-usap sa kapwa? Amen po ba? Bakit po? Kasi may Diyos na tayo. Pero hindi. Minsan, mas magaling pa makipag-usap ng tama ang taong walang pananampalataya sa Diyos. Dapat hindi ganun. Dapat tayo po bilang mga mananampalataya, dapat mas the best tayo dyan pagdating sa pakikipag-usap sa ating kapwa. Amen po ba? Develop professional relationships po. Pag sinabi po dyan is, may limitasyon po tayo sa relationship sa ating mga kapwa, but be professional po. Be professional. Kaya hindi po sa ating yan po yung mga work ethics na meron po sila. Hindi ko na po isa-isahin hindi na po magbibigay ng mga example. Take responsibility as per needs and be accountable. Ito pong be accountable po kapag merong trabahong ipinigay sa'yo, dapat accountable ka dun sa trabaho na yon. Hindi pwedeng pag pumalpak yung trabaho mo, isisisi mo sa iba. Gets ba? Ganon din dapat sa iglesyang ito. Dapat kung meron kang trabahong ipinagkatiwala, hindi ang tao ang nagbigay ng trabahong yan sa'yo, bakit ka nandyan ngayon. Ang Diyos ang tumawag sa'yo, bakit ka nandyan ngayon. Amen po ba? Ngayon po, kung ganyan po yung concept natin, yung mindset natin, pababayaan mo ba yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos? Hindi. Sa halip, you will still give your best. You will be accountable sa binigay sa iyo ng pang Diyos. Bakit? Ano po pangako ng Diyos sa atin? Kung tayo po ay marunong sa maliit na bagay, mas lalo po tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung yung maliit na responsibilidad at accountability hindi po natin magawa, paano po tayo bibigyan ng mas malaking pagpapala na kung saan kalaki po nun ay malaking responsibilidad din? Diba? Hindi pwedeng chip-chip lang yung blessings na tinatanggap natin. Yung chip-chip na blessings is because you are taking small responsibilities. Pero tayo po ay hindi mga chip. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay workers ng Panginoon. Kaya po natin maging responsable at accountable sa ating mga trabaho. Kung tayo po ay nagagawa natin maging professional pagdating sa mga secular na trabaho, dapat mas higit po tayong magaling pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Yan. Marami pa po, pero hindi ko na po yan, I think sapat na yung mga ganong example po. Ngayon po, ito po yung gusto kong sabihin. What is the meaning of Christian work ethics? Ano po ang ibig sabihin ng Christian work ethics? Ibig sabihin, sa loob ng iglesia, ang mga Kristiyano ay mayroong mga batas na dapat din pong sinusunod. Mayroon din pong mga moral na dapat pong nakikita sa buhay po natin, na ginagawa po dapat natin. Sabi po dyan, the Christian is bound by God's works principles. Dapat ang ating mga ginagawa ay nakabase sa prinsipyo ng Diyos, sa ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. They are to work
wholeheartedly. Kapag ganito po ang ating prinsipyo, pagdating po sa work ethics natin sa Panginoon, tayo po gagawin po natin yung mga trabaho natin, yung responsibilidad po natin, wholeheartedly. Amen po ba? Bakit wholeheartedly? Kasi mahal mo ang Diyos. Kapag mahal po natin ang isang tao, hindi pwedeng 70%, 80% lang yung pwede nating ibigay na pakitang pagmamahal sa tao. We want to show our 100% to the person that we love them, diba? Gayun din po ang Panginoon Diyos sa buhay po natin. Dapat ganun din po yung pinapakita natin. Rather than for their masters. So, tayo po ay naglilingkod sa Diyos, hindi po sa tao. This entails working to one's best abilities. Kalaki po nito na tayo po ay dapat mas maging mahusay sa ating mga abilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi pwedeng hindi dahil hindi ka nakakapaglakad, ay wala ka ng abilidad para ibigay yung the best mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ganun ang standard ng Diyos. Kahit ang isang taong nakaratay sa higaan, ay kayang ibigay yung the best worship sa Panginoon. Amen po ba? Ikaw na kumpleto ang katawan, may mata, kumpleto ang paningin, nakakakita, malinaw ang iyong paningin, nakakarinig, maganda ang iyong mga kalusugan, bakit hindi natin maibigay yung best para sa Panginoon? Kaya every time we have to have this kind of mindset, sino man yung tumayo dito sa harapan, sino man yung nagpapaawit dito sa harapan, hindi yan sa tono, sa ganda, sa galing nung nagpapaawit, nadadala ang kongregasyon. Sa Espiritu ng Diyos, na kumikilos sa iglesyang ito, at sa kung paano mo kilala ang Diyos, na ibibigay mo yung the best worship mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kahit walang instrument, walang music, hindi limitado ang pagpupuri sa Panginoon. We can still give our best. Pero kanina, mas maibigay pa rin natin yung best worship natin sa Panginoon Diyos kahit anong uri po ng kanta, hindi man natin alam yung kanta, may mga ganong moment, pero hindi nawa ganun maging hadlang para hindi natin maibigay yung best worship natin sa mga ganun. Not to the standards of the organization, but to the higher standards of God. So ano po ibig sabihin higher standards? Hindi po pwede na ang binibigay natin sa Panginoon Diyos ay cheap lang. Yung paglilingkod natin ay okay na yan. Pwede na yan. Ikaw ba, pwede ba yon? Kung ikaw may-ari ng isang kumpanya, okay lang ba sa'yo na yung trabaho ng trabahante mo okay lang? Hindi, di ba? Kasi pinapasahuran mo yan. Pinapasahuran mo yan na to the expect kung ano yung dapat niyang gawin. Amen ba? Hindi pwedeng pasasahuran mo yan tapos hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya. How much more yung Panginoon na siyang may likha ng lahat ng bagay. Na hindi man tayo karapat-dapat para tawagin maglingkod sa Kanya, pero pinili ka pa rin niya. Diba? Hindi man tayo deserve para tayo po ay maging bahagi sa kaharian ng Pangdiyos, pero pinili pa rin po tayo ng Pangdiyos. Wala po ba tayong dahilan para ibigay yung pinaka-the best para sa Panginoon? Diba dapat meron? Kasi tayo po, hindi man po tayo deserving, pero pinili pa rin po tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Ngayon po, Colossians chapter 3, verse 23 to 25, I would like to emphasize this part. That whatever you do, work it with all your heart. Ayan. So, kunwari, galit ka sa asawa mo. Ayan, halimbawa lang. Pag galit ka, pero pag mahal mo ang Panginoon, hindi mauuna yung galit, mauuna yung pag-ibig mo sa asawa mo. Ayan. So, kapag ganon, nakokontrol mo yung emotion mo. Sino yung nangangalabit yan ngayon? Wala. So mga kapatid, nakokontrol po natin yung emotion natin kasi alam mo, mahal mo ang Diyos. Alam mo, ang Diyos po ay buhay po sa buhay. Working for the Lord, not for human's master. Since you know what you will receive nabasa na po natin yan, is the Lord Christ who are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs and there is no favoritism po. So what is our goal, worker for the Lord? Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Amen po ba? Though alam po natin may reward na naghihintay sa atin, nawa hindi tayo doon nagsisik. Ang sinisik po natin, yung Diyos na nagbibigay ng lahat na meron tayo ngayon. Amen po ba? Whether we'll get paid or not, that's okay. Because one day, God will be rewarded us one day.
Pero more than the price that we can receive it from the Lord, ay yung biyaya na tayo po ay tinawag ng Diyos, ay malaking bagay na po yun. No? So tayo po ay, yan po nawa ay maging goal natin. Do it for the Lord. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers, be steadfast, immovable, always abounding in Lord's work, because you know what your labor is, not in vain in the Lord. Ulitin po natin. Therefore, sa gayon, mga kapatid, mas magsipag tayo. Hindi dapat tayo tumigil. Palagi po natin gawin yung mga bagay para po sa gawain ng Panginoon. Because you know that ang iyong mga paghihirap po, ang iyong trabaho sa Panginoong Diyos ay hindi nasasayang. Amen po ba? Walang sayang sa Panginoon. Yung pagluha-luha mo sa panalangin mo, counted lahat yan ng Panginoon. Alam niyo po ba, kung ang luha po natin nababayaran lang, precious yan sa Panginoon. Kung umiiyak ka para sa Panginoon, sa mahal mo sa buhay, dahil sobra na yung paghihirap mo, alam lahat yan ng Panginoon. Counted lahat yan. Sobrang precious yan. Pagdating ng panahon, ibabalik yan sa iyo ng Panginoong Diyos. Dahil sa Kanya, walang sayang sa ating paglilingkod sa Kanya. So what are the Christian's work ethics that we should have as a worker of the Lord? Point number 1, basahin po natin yung subtopic. 1, 2, 3, go. Work faithfully. Mga kapatid, tayo po, ito po ay agency ng Panginoon. Ibig sabihin, example lang ha, yung agency po, nag-hire ng mga workers para magpadala ng mga workers sa mga nangangailangan na kumpanya. Tayo po, parang ganun din po. Tayo po ay agency ng Panginoon na dapat may mga workers tayong ready na kapag ang Diyos naghanap ng worker para may padala sa lugar na yon para ipanalangin yung mga taong ito, ready tayo magpadala para sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Hindi pipitsuging worker ang ipapadala natin pag ang Diyos na ngailangan. Amen po ba? Kundi ang worker na meron tayo ay nagtatrabaho ng tapat sa Panginoon. Yan ang meron tayo sa iglesyang ito. Ang mga worker dito sa iglesyang ito ay nagtatrabaho ng tapat sa Panginoon. Amen po ba? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Tingnan mo lang ang Panginoon. Work faithfully daw sa Panginoon. So ano po dyan? Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for... See, ilang beses pa ulit-ulit yung verse na yan. Ilang beses po, ibig sabihin, pinapa-emphasize po sa atin ng Pang Diyos na gawin po natin ng buong puso, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Ayan. Kasi kapag sa tao po natin ginagawa yung mga bagay, madali po tayong ma-disappoint, madali tayong mapanghinaan ng loob, baka mas malala, matisod ka pat, hindi ka na maglingkod sa Diyos dahil sa tao ka nakatingin. Pero kung sa Diyos tayo naglilingkod, gaano man kapangit yung ugali ng mga taong nasa paligid natin, hindi ka na-shaken kasi ang Diyos ang tinitingnan mo. Amen po ba? Hindi sila ang tinitingnan mo dahil hindi naman yan importante sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ang tingnan mo kung ano yung importante lamang para ikaw po ay mas maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2, work with love. Ang mga worker dito sa iglesyang ito ay mga nagtatrabaho ng may pag-ibig sa Panginoon. Amen po ba? Nagliligpit ka ng upuan, hindi dahil walang gumagawa, kundi nagliligpit ka ng mga upuan kasi mahal mo ang Panginoon. Gusto mo maayos ang lahat ng bagay. Nagpupunas ka ng mga dingding, ganyan, nililinis mo yung mga dapat ayusin, inaayos mo yung mga bagay na dapat ayusin na kahit walang gumagawa, pero nagkukusang loob kang ginagawa mo yan kasi nagsuumapaw yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen po ba? Na yung kahit hindi ka utusan, kusa mong ginagawa dahil para sa Diyos. Kasi kung ang Diyos ginawa niya, iligtas ka kahit ikaw po ay makasalanan pa, yung mga ginagawa natin ay maliit na bagay lamang para ibalik natin yung pasasalamat natin sa Diyos. Amen po ba? Hindi makapapantay yung mga ginagawa natin kumpara sa ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Gets po ba natin? Sino dito willing magpapako gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus? Wala. Diba? Kung mapako ka man, kaya mo babayaran yung kasalanan ng kapitbahay mo, ng taong nakagalit sa'yo? Walang kayang gumawa niyan, ang Panginoong Jesus lang. So yung pag-ibig na Pang Diyos ginawa, ang mga bagay na ginawa ng Pang Diyos ay bunga ng kanyang pag-ibig sa'yo. Nawa, gayon din po, yung ginagawa din po dapat natin dito sa iglesia o sa pamilya po natin, yung pagbabago na ginagawa natin sa ating sarili, ay nawa bunga ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? Kung dati pala mura kang
Ngayon, sinisikap mong hindi ka na maging palamura kasi gusto mo ipakita na mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Kung dati, sugalera ka, ngayon hindi mo na ginagawa kasi pag gusto mong ipakita na ikaw po ay nagbago na dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Kung dati, tamad ka, ngayon hindi na kasi gusto mong ipakita na mahal mo ang Diyos. Nawa, gayon din po ang maging mindset natin. Tayo po ay nagbabago, hindi dahil no choice tayo po ay nagbabago kasi mahal po natin ang Diyos. Ginagawa po natin yung mga bagay kasi mahal po natin ang Diyos. Mark 12:30-31. Let us all read all together po. 1, 2, 3, go. Love the Lord your God, all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Totoo po yung sinasabi po ng Panginoong Diyos. Hindi mo magagawang mahalin ang kapwa mo kung hindi mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita. Hindi mo rin pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo nagagawang mahalin yung mga taong nakikita mo. Para magawa po natin mahalin yung kapwa po natin, una po dapat nating mahalin ay ang Diyos. Bakit po? Kasi ang Diyos ang magtuturo sa atin para tayo po ay matutong mahalin ang ating mga kapwa. Hindi po pwede sabihin hanggang salita lamang po ang ating pag-ibig sa Diyos. Dapat nakikita po ito sa gawa. Kaya nga meron po tayong Go Ministry. Hindi man ikaw yung taong pupunta at hahayo para ipanalangin yung mga taong yun, pero nawa ang Diyos mangusap sa iyo na pwede na may magagawa ka pa rin para tulungan ang gawain ng Diyos. By what? By praying for them, by looking what you can help for the ministry ng Panginoon. Ano bang may tutulong ko sa inyo, Pastor? Meron po ba kayong makakain dyan? Pagkatapos ng bisita ng mga workers ng Go Ministry, alam niyo po ba, gutom na gutom kami. Hindi dahil hindi kami pinakain sa mga pinuntahan namin, pero alam niyo po, nakaka-drain po yung sitwasyon sa mundo. Nakaka-drain. Yung ang dami mong ipapanalangin. Hindi kami nagrereklamo sa trabaho na pero yung spiritual battle kasi, 'di ba, nandyan sa labas. At ang pwede na lamang po maitulong ng iglesia ay palakasin yung mga lingkod ng Panginoong Diyos. By simply providing the food kapag dating nila, may makakain na sila, or merong mga taong mag-check sa, nakaano na ba kayo? Buti safe kayo, 'di ba? Nawa kahit hindi tayo bahagi ng Go Ministry, nawa magkaroon tayo ng compassion to pray for them. The heart na tayo po ay iisa sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, work with love. So again, ang work ethics po, yan po ay ilan lamang po sa mga kinuha ko. Pero again, ang una po ay work with faithfulness. Tayo po ay magtrabaho ng tapat. Pangalawa, tayo po ay magtrabaho ng may pag-ibig. Ayan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ayan. Mahal po ba ninyo ang kapwa po ninyo? Kahit nagkakamali sa inyo? Ayan. Buti na lang at mayroon akong asawang mahal ako kahit ilang beses ako nagkakamali. Yan ang tinatawag na true love. Yan. Hindi niya ako mahal kasi mahal niya lang ako. Kasi buti na lang Kristiyano siya kaya mahal niya. Ang Diyos yung nagtuturo. Mga kapatid, I just want to share lang po mga kapatid na kayo po, nagagawa niyo pong mahalin, patawarin yung kapwa ninyo, yan po ay sa biyaya ng Diyos na kayo po ay nakakilala. Kasi kung hindi po, hindi nyo po kaya yan. Hindi nyo po mapapatawad yung taong paulit-ulit kayong sinasaktan, paulit-ulit kayong sinisiraan, paulit-ulit kayong binabaliwala, paulit-ulit kayong hindi na-appreciate. Hindi nyo magagawang patawarin yung mga taong yan kung wala ang pag-ibig natin sa Diyos. Ayan. Lastly, submit with humbleness. Na ang mga workers dito sa church na to ay nagtatrabaho ng may pagpapakumbaba. Ano po yung pagpapakumbaba? Minsan, ang pagpapakumbaba, na-turn pa rin yan into pride. Bakit po? Yung mga taong, sige magpapakumbaba ako, sila muna. Pero ang totoo, they make themselves excuse na not to be ready for the work of the Lord. Kasi nga, akala nila yung humility na ginagawa nila is tama yung humility. Ibig ko sabihin, may mga humbleness na kung saan ginagamit ng kaaway para hindi po rin tayo maging equipped sa pinapagawa ng Pangdiyos. Pero iba po yung tinuturo po dito, submit with humbleness. When it comes to humbleness, tayo po ay, sabi po dyan, humility in the Bible is presented as the practice of
meekness. Yung hindi kumikibo kahit paluin ka. Diba? Yung hindi ka gagante. Kaya ba yon? Hindi natin kaya yun kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Kaya ang Diyos po magtuturo sa atin ng tamang humility po. Mahirap po yun, no? Yung pagsabihan, yung ichismis ka sa ibang tao, tapos hindi naman totoo, tapos narinig mo, tapos hindi ka gagante, hindi mo ipagtatanggol sarili mo. Mahirap yun. Pero dahil kilala mo ang Diyos ay kakampi mo, kahit wala kang gawin, ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Diba? So, ganyan po dapat yung natin. Obedience to God, respect of self and others, submissiveness and modesty. So, modesty. Sabihin nga natin, modesty. Ano po sa Tagalog ang modesty? Yan. Mahinahon. Diba? Humble ka, tapos pag may pinagawa, dapat sa'yo so kunwari, yung pastor may pinagawa sa'yo. Sumunod ka naman, kasi humble ka nga. Humble ka. Pero wala yung modesty. Ano po? Sige, sunod na lang tayo. Pero nagdadabog ka. Diba? Hagis dito, ang dami mong pang sinabi. Pero sumusunod ka. Diba? Walang ka-modest. Wala yung mahinahong puso na para sumunod sa Pang-Diyos. Mga kapatid, mahirap po yung mga bagay na yan. Pero again, hindi po ipapagawa ng Diyos sa mga bagay na yan kung hindi po natin kaya. Kaya po natin kasi sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? People with humility put others' needs before their own. Mahirap po yan. Yung unahin mo yung pangangailangan ng iba kaysa sa pangangailangan mo muna. Mahirap po yun. Pero yan po ang tinuturo sa atin ng Pang-Diyos. Unahin po natin ang iba kasi ang Diyos naman po ang tutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen po? Minsan nalilimitahan po natin yung pwedeng magawa ng Diyos sa buhay natin by calculating things on our own standard, our own computation po. Pero mga kapatid, yung minsan may mga ipapagawa ang Pang-Diyos na hindi po natin kaya computein, hindi po natin kaya tingnan, hindi po natin masukat akalain na ano ang mangyayari, ganyan-ganyan. Pero ang nahanap po dyan ng Pang-Diyos is yung humbleness natin sa pagsunod sa Kanya. Yung pagsunod at paglilingkod natin sa Pang-Diyos. So again, ang totoong humility, inuuna ang ibang tao bago ang sarili. Kung nasaktan ka, apply mo tong bagay na to, baka kasi mas nasaktan siya. Amen po ba? Kung mas nasasaktan ka, baka mas higit pa siyang nasasaktan kaysa sa'yo. Ngayon, kung pag ganun po yung mindset natin, magagalit ka pa ba? Hindi na. Kasi baka mas higit siyang nasaktan. Baka mas nahihirapan siya ngayon compared sa sitwasyon mo ngayon. Amen po ba? Again, gaya po ng larawan natin, buti na lang, hindi ikaw ang nasa banig ng karamdaman. Amen ba? Mas may karapatan magreklamo ang mga may taong nasa karamdaman. Sisihin nila ang Diyos, sisihin nila yung buhay nila, sisihin nila yung mga taong hindi tumutulong sa kanila. Mas may karapatan silang magreklamo sa buhay na meron sila. Amen po ba? Pero nung bumisita kami, hindi nila nirereklamo ang mga bagay na yon. Sa halip, natutuwa sila na merong mga taong katulad natin na may pakialam para ipanalangin sila. Amen po ba? May karamdaman yun hindi makalakad, hindi makatayo, may mga taning na ang buhay. Pero ganun yung buhay nila. Nagpapasalamat sila sa Panginoon Diyos. Dapat tayo din. Higit tayo makita natin yung bagay na kung saan. Kung tayo po ay nahihirapan, nasasaktan, mas merong taong higit na nahihirapan at nasasaktan kaysa sa'yo. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa bagay na. So sa may quotation po when it comes to humility, sabi po dyan ni Charles Lewis po yata, humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Hindi po masama unahin ng ibang tao, mga kapatid. Unahin mo yung sarili mo. May mga ganong tao na kung saan, okay, unahin natin yung sarili natin, tayo muna, bago ka tumulong sa iba. Very true naman yan. Hindi mo maibibigay yung tulong sa iba kung ikaw mismo, hindi mo kayang tulungan din yung sarili mo. Diba? So, you cannot give what you don't have. Pero ang tinutukoy po dito ng Panginoon Diyos, mga kapatid, merong mas maraming taong walang-wala kaysa sa'yo. Amen po ba? Kaya, never look down on anybody unless you're helping them up. So kung ngayon, matatakot kang husgahan ang kapwa mo, mga kapatid, kapag ganito po yung mindset natin. Husgahan mo yung tao sa harapan mo,
kapag may naitulong ka na o kapag may kaya mong tumulong sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo nagagawa yung mga bagay na yan, wala kang karapatan para atag dito, husgahan yung taong iyon. Amen ba? Tumulong ka, kung meron ka nakikitang pagkakamali sa taong to, ano na ba ang nagawa mo muna para tulungan tong taong to? Amen po? Sa trabaho na meron ako dati, may hawak akong team, bilisan ko na lang, 6:42 na. Hindi pwede, yung mga ahente ko po, pag nagkakamali, hindi pwedeng papapailang ko kaagad. Kasi kapag meron ka ng written warning, diretso na, pag inulit nila uli, termination na, tatanggal na sila sa trabaho. Kami po mga leader, hindi pwedeng papel kaagad kasi sawa-sawa na ako sa explanation mo, sa excuses mo, hindi ko na kaya, ganyan, matanggal ka na lang, ito na, papel, ganyan. Hindi po, ganun yung tinuro sa amin. Ang tinuro po sa amin, bago mo papilan, gawin mo muna kung anong dapat mong gawin para matulungan yung taong yon. Ngayon, after mong tulungan at wala pa rin, hindi pa rin nangyayari, wala pa rin pagbabago, decision niya na yon. Ngayon, kung ang taong ito nagkakamali at hindi nagbabago, pero wala kang ginagawa para tulungan yung taong yon, hindi mali nung taong yon, kundi mali mo. Bakit po? Kasi ikaw na nakakakita ng mali, hindi ka naging accountable para tulungan ang taong iyon. Amen po ba? Yung mga nakikita nating mali sa paligid natin, ipinapakita sa iyo ng Panginoon Diyos yan kasi dapat may gawin ka para tulungan sila. Ngayon, kung yung mga bagay na hindi mo nakikita, hindi pinapakita sa iyo ng Panginoon Diyos, blessed are you kasi wala kang kailangan gawin para sa taong yon. Pero kung mayroong mga pinapakitang mali sa iyo, ang Diyos, hindi para husgahan sila, sisihin sila, kundi dahil dapat may gawin ka para tulungan sila. At tutulungan mo sila kasi mahal mo sila sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon, after all the hard works, after all the effort, after all the love, ito po ang gusto kong iwang tanong sa inyo. Ang paglilingkod po ba natin sa Pang-Diyos, nalilimitahan kasi walang nagbabago sa ginawa natin? Hindi po. Ang ating pananampalataya sa Pang-Diyos, ang ating paglilingkod sa Pang-Diyos ay dapat progressive po. Hindi natatapos kasi nagawa mo na yung dapat mong gawin. Kundi ginagawa mo kahit walang nangyayari, ginagawa mo pa rin kasi alam mo may nagagawa ka pa. Amen po ba? Hindi naihinto ang iyong paggawa sa pagtulong sa kapwa kasi hindi nasuklian ang iyong ginawa. Kundi dahil kaya mo pang tumulong, ginagawa mo pa rin kahit hindi ka tinutulungan. Amen po ba? So I hope this all the message that God, I want you to hear from the Lord in this message po. So, some instruction how to be humble, kaya po niyan, be aware of your own shortcomings, strengths and limitations, recognize and acknowledge the strength of others. Ang taong marunong magpakumbaba, marunong siyang itaas ang ibang tao kaysa ang sarili niya. Amen po ba? Nakikita niya ang kagandahan ng ibang bagay bago ang sarili niya. Yung taong hindi mapagpakumbaba, lagi niya nakikita yung ginagawa niya at hindi yung ginagawa ng ibang tao. Be open to learning and adapting from your colleagues. Ang taong marunong magpakumbaba, may kagustuhang matuto pa. May kagustuhang gumaling pa. At makukuha mo yun kapag ikaw po ay willing magpakorek at magpaturo sa Panginoon. Amen po ba? So, yan po ay mga ilan. In conclusion po, mga kapatid, let's all stand up po. Basahin po natin tong part na to. By the grace of God has given me, I lay the foundation as wise builder. And someone else is building on it, but each one should build with care. 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Verse 12, sabi po dyan, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. 14, if what has been built survives, the builder will receive the reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only one escaping through the flames. Ito po ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Kung totoo po ang ating paglilingkod sa Pangdiyos, susubukin po yan ng Pangdiyos. Kung tapat
tayo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, kung may pagpapakumbaba tayo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, kung tayo po ay naglilingkod, ginagawa natin yung mga bagay na dahil mahal natin ang Panginoon Diyos, itetest yan ng Panginoon Diyos. Pag yan po ay natira, pag dumaan yung mga pagsubok sa buhay natin at hindi tayo natinag, hindi tayo nag-iba ng pag-uugali, ibig sabihin na sa tamang pundasyon tayo, na ang pundasyon po natin ay ang Panginoong Jesus. Amen po ba? I pray that this month of August, many more workers will be rise up next month. Workers with faithful, workers who are faithful to the Lord, to their job, to their accountability. Workers who are in love with the Lord, that they love the Lord first sa buhay po nila at they love others, their neighbors, at yung mga workers na kung saan may pagpapakumbaba para po tulungan ng ibang tao at maglingkod sa Panginoon Diyos. Sumunod sa Panginoon Diyos. Nawa, maraming ma-raise up na workers next month after we have heard all these messages po. So again, yung larawan ng mataba, hindi pwedeng gusto lang natin. Dapat mangyari sa buhay natin. Maging realidad ang mga naiisip nating magaganda sa buhay natin. And that is by surrender your life again to the Lord. Tayo po ay lumapit sa Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoon Diyos. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko'y may kalinga. Sa pagsubok man lumbay, naroon siya tumalamay. Ang Panginoo'y tapat, kailan pa man. Sa biyaya niya tabag. Sa biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat, kailan pa man. Kung ika'y nang lalamig, kung ika'y nang lalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat, kailan pa man. Come on, church, sa biyaya niya tabag. Sa biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat, kailan pa man. Sa biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat. Minsan pa, oh, sa biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat, kailan pa man.
biyaya niya't Mga kapatid, sa kung bakit ka nandito ngayon, yan po ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya sa iyo. You have to remember that we are all not deserving to be here because we are all sinners, we are all weak sa harapan ng Pangdiyos. But we are grateful, we are very thankful for God choosing you to be here right now. That God is alive, speaking to you right now. Dahil nais ng Diyos may magbago ngayon sa buhay mo. Dahil nais ng Diyos na maging buhay siya sa buhay mo, na hindi ka lang tagapakinig, na ikaw po ay ilaw at liwanag na hinahanap ng Diyos sa lugar na ito. The reason why this church are being blessed, hindi dahil may pambayad tayo sa upa, kundi nakikita ng Diyos maraming workers ang magre-raise up dito sa iglesyang ito. Kaya patuloy na pinagpapala ng Diyos ang iglesyang ito dahil may mga workers na tapat na maglilingkod sa Kanya pag siya po ay naganap ng mga lingkod para po sa gawain ng Panginoon. Dahil may mga workers na magre-raise up na mahal una ang Diyos at mahal ang kapwa niya. At may mga workers na magre-raise up na handa magpakumbaba para ang Diyos ang siyang maitaas sa buhay po niya. Kaya mga kapatid, this time, you are not qualified. We are all not qualified sa standard ng Panginoon Diyos. But the reason why God accepted you, God choosing you, it's because what Jesus done on the cross for you. Ang kamatayan ng Panginoong Sus ang siyang naging kabayaran ng lahat ng iyong kamalian sa mundong ito. Ang kamatayan ng Panginoong Sus ang naging susi at daan upang ikaw po ay kahabagan ngayon ng Diyos. Na ikaw po ngayon ay mahalin ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, pero minamahal ka na ngayon ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Panginoong Sus sa iyo, mga kapatid. Kaya this time, mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, kaya wala rin tayong dapat ipagmalaki sa ibang tao. Ang Diyos ang siyang dapat makita sa buhay natin, maparangalan sa lahat ng abilidad na meron dapat tayo. Kung tayo po ay magaling, dapat ang Diyos ang siyang may taas. Kung tayo po ay mayaman sa mga bagay, dapat makilala nila na ang Diyos po natin ay mayaman. Kung tayo po ay malakas, malusog, dapat makita po ng ibang tao na ang Diyos po ay dakilang manggagamot. Kung tayo po ay hindi nagkukulang, nawa makita ng ibang tao sa buhay po natin dahil ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga lingkod. Mga kapatid, isuko natin ang ating buhay sa oras na ito kung paano ang Diyos gumawa ng daan para tayo po ay abutin. Nais po na Panginoon Diyos na tayo po ay ibigay natin ang ating buhay sa Kanya kasi hindi po mangyayari yung pagbabago na nais po natin mangyari sa buhay po natin kung tayo pa rin po ang Panginoon ng ating buhay. Kaya this time, nais ng Diyos na siya ang umupo sa trono ng iyong buhay. Kung may mga pagkakataon na ikaw pa rin yung nasusunod, maybe this is the time para ang Diyos naman po ang siyang maupo sa iyong puso. Lord Jesus, thank you po sa oras pong ito dahil kayo po ay buhay sa buhay po ng bawat isa. Buhay po kayo sa mensaheng ipinakahayag niyo po sa oras na ito, O Lord. Hindi niyo po hayaan na kami po ay nanatiling maging pigi sa mga bagay na dapat po namin marinig sa hapon pong ito. At hindi niyo po hinayaan na kami po ay maging manatiling bulag sa mga bagay na dapat po naming nakikita bilang mga lingkod ninyo, Panginoon Jesus. Kaya po sa oras pong ito, Panginoong Jesus, kung paano niyo po binigay ang inyong buhay para po sa amin, Lord, we want to surrender our life to you, Jesus, this time, O Lord. Di man po kami karapat-dapat, Panginoon Jesus. Di man po kami deserve sa life na binigay niyo po sa eternal life, Panginoon Jesus. But Lord, we are very thankful, O Lord, for being part of your kingdom one day, Panginoon Jesus. Salamat po, Ama, dahil kayo po ang siyang umabot sa amin at hindi po kami, Panginoon Jesus. Lord, thank you so much, O Lord. This time, O Lord, we want to open our heart once again to you. Lahat ng mga bagay na hindi po karapat-dapat ngayon sa puso po namin na nakikita nyo po, kayo lamang po nakakakita, Panginoon Jesus. Lord, nais po namin tapusin ang lahat ng ito, Panginoon Jesus. Nais po namin isuko ang lahat ng ito kasi hindi po mangyayari yung paglago sa buhay po namin. Hindi po mangyayari yung pagbabago sa buhay po namin if we are still the Lord of ourselves, O Lord. So right now, we want to accept you, not just to be our Savior, but to be the Lord and Master of our life, Jesus. Dahil naglilingkod kami sa iyo lamang, Panginoong Jesus, at hindi sa tao, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, dahil kayo po ang aming Master, Panginoong Jesus.
Tunay nga po, Ama, na ang lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming pagpapagal, lahat ng aming mga iniyak, Panginoong Diyos, lahat po yan ay hindi mapapaliwala sa inyo, Panginoong Diyos. Lahat po yan counted and we will be rewarded one day, Panginoong Diyos. We will be rewarded one day, Panginoong Diyos. Thank you, Jesus, O Lord. More than the prize, more than the reward, is the blessings to be with you one day, Jesus, O Lord. Maraming salamat po, Ama, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, O Lord. Dahil ang iglesia ito, O Lord, Panginoong Jesus, ay iglesia ng mga workers po, Panginoong Diyos. Workers ng Panginoon, ang iglesia ito, O Lord. Workers na tapat sa Kanya. Workers na mahal, una ang Diyos. At workers na handang sumunod, magpakumbaba para sundin ang Panginoong Diyos. Lord, thank you, Jesus. Let you be our Lord and Savior. From this day, moving forward, O Lord, ay gamitin niyo po ang buhay namin, Panginoong Jesus. Thank you so much, O Lord. We entrust you everything. This is all our prayer. We bring back all the gift, thanksgiving, all the praises, all the honor that you deserve today. In Jesus Christ's name we pray. Amen, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Maraming salamat po, Jesus. Thank you. Ayan. Dako na po tayo sa offering po natin. But before that po, basahin lang po natin tong verse. Proverbs 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over new wine. Amen po. Ayan, sabi po dito ng Panginoon, sa lahat po ng kayamanan o naari-arian na meron po tayo, lagi po natin siyang unahin. Dahil may nakalagay nga po dito, nakalakip na pangako na, then your barns will be filled to overflowing. Hindi lang po puno yung ibibigay ng Panginoon, kundi nag-uumapaw pa. Amen po ba? Ayan, wag po natin kakalimutan na unahin at bigyan ng Panginoon sa blessings na sa Kanya rin naman po galing. Amen po. Let's pray po. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa napakagandang gabi, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat po sa puso ng bawat tao na nandito, Panginoon, at lalo na, Panginoon, sa pagbibigay namin sa iyo, Panginoon, Lord. Gamitin mo po ito, Panginoon, sa bahay-sambahan mo sa mas lalo pang ikakaganda nito, Panginoon. Sa lahat po ng magbibigay, Panginoon, ng kanilang offering, Panginoon, ng kanilang tithes, Panginoon, ay pagpapalain mo pa, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita na bibigyan mo kami ng hindi lang puno at nag-uumapaw pa, Panginoon, na blessings na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dahil ang Ama namin, ang Panginoon namin ay ang pinakamayaman sa lahat, at higit sa lahat, ang Ama namin ay hindi madamot sa pagbibigay. Maraming salamat po. Turuan mo pa po ang mga puso ng mga tao na hindi pa handa at hindi pa kayang magbigay sa iyo, Panginoon, pero ang mga tao na magbibigay, Lord, pagpapalain mo pa sila ng siksik, liglig at umaapo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay po tayo. Bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you Amen. 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 Sing amen. Amen.
Sige po, atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Mga kapatid, ang ating pagbibigay sa Panginoong Diyos ay hindi po nasusukat sa salapi, kundi sa puso na handa po nating ipagkatiwala lahat sa Panginoon. Kaya po, kung ano po yung binigay natin sa Pangdiyos, handa po natin ipagkatiwala sa Pangdiyos, ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng iyan. Panalangin po natin. Panginoong Diyos, salamat po Ama sa mga puso na handa pong tumulong sa iglesyang ito sa pamamagitan po ng kanilang kaloob. Panginoong Diyos, gamitin niyo po mga kaloob na ito, ang mga ikapo, ang kanilang mga binigay sa araw pong ito, Pang Sus, bilang handog, buhay na handog sa inyo, Pang Diyos. Tagapin niyo po ito, Pang Sus, nawa magbigay kaluguran po sa inyo, O Lord, sa oras pong ito. Tunay nga po, Ama, sa bawat nagbigay, Pang Sus, ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Mga pagpapalang hindi nagkukulang sa buhay po nila, Pang Sus. Malayo sa karamdaman, Pang Sus, at malayo sa anumang uri ng kapahamakan, ang pagpapala na tanggapin po nila dahil pinili po nilang unahin kayo, Panginoong Diyos. Ama, batiin niyo po ang kanilang mga pangangailangan mula sa mga kanilang makakain, sa kanilang pinansyal, Panginoon Jesus, sa kanilang spiritual, sa kanilang mental, physical, Panginoon Jesus, na pangangailangan. Lord, kayo po ang nawa ang lahat, ang tumugon sa lahat ng ito, Panginoon Jesus. Kayo po ang Diyos na siyang buhay at naniniwala po kami, hindi kami magkukulang sa inyo. At Lord, tunay nga po, Ama, gamitin niyo po mga kaloob na ito para po sa pagpapalawak ng inyong kaharian at maabot pa po ang maraming kaluluwa na nangangailangan ng mabuting balita, Panginoon Jesus. We entrust to you everything. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo na. Ayan. Let's close in the by benediction. Let's all pray. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious unto us. May the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God directs us. And may the love of God be with us today and forever. Amen and amen. Banggitin po natin ang ating benediction. 1, 2, 3, go. Ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom, shalom. God bless you. See you again on Sunday. Thank you for coming.